Yan. Bali ang topic natin, worth it pa ba kumuha nitong iPhone 11 Pro ngayong 2026? Tanggalin lang natin sa case. Luma na yung case niya eh. Yan. Bali, ano na lang pala to? Ilang percent? Yan natin yung percent niya. Service na siya, 69%. Bali kung makikita nyo, naka iOS 18.1 yata to. Hindi ako nagkakamali. Ayun, 18.1.1. Hindi ko na siya in-update para smooth pa rin. Smooth naman siya oh. Sobrang ganda niya pa. Mabilis pa siya. 256 GB. Ayan. Mabilis pa naman. Hindi na kasi yung bilis ng mga bagong ano ngayon. Pero smooth pa siya oh. Ayan oh. Yun, may nakita lang akong konting ano. Tapos sa touch sa ano na, Face ID. Ayan, ang bilis niya pa naman. May times lang na parang ayan, may konting delay lang siya minsan. Ayan, pero okay pa siya. Hindi ko lang sure kung i-update to sa iOS 26 kasi medyo lag yun eh. Sa gaming naman, ito lang kasi nilalaro ko. Wala na akong ibang nilalaro. Smooth naman siya. Hindi naman masyadong demanding yung laro. Tsaka solid pa rin yung camera nito. Ganda pa ng camera nyo. Pag gumagana yung 0.5 1 times 1. Tsaka yung parang ano niya, pang zoom niya. Yan, ang ganda. Yung front camera nito maganda rin. Kaya kung bibili kayo, kung makakabili kayo ng ganitong phone sa halagang nabili ko lang kasi ito ng 8,000. Yan, kung makaka-score kayo ng ganun, sulit pa to. Kaysa bumili kayo ng mga mid-range na 8,000 plus na mga MediaTek. Di naman ako against doon, kaya lang ito, ayan o, ang fluid niya pa rin. Yun lang yung battery talaga nito. Siguro kung papalitan ko yung battery nito, magiging okay to. Okay pa naman siya eh. Kasi yung camera talaga nito, mahirap talunin. Ang makakatapat dito siguro, hindi naman sa makakatapat talaga. Medyo makakalapit dito yung Huawei. Yan. Ganda rin ng mga camera nun. Tsaka yan, AMOLED na kasi siya oh. Ganda ng viewing angle niya. Wala pa napapalitan dito. Kung makakakuha